I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Praise you once again, O Lord, sa umagang ito, panibagong araw, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin to experience once again your grace, your love, O Lord, the peace that is coming from you, O Lord Jesus. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, walang ibang gagawin ang aming puso, ang aming isipan, ang katawan na ito, Panginoon, kundi magpuri lamang sa iyo sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat tumanggap ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Pagkat ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat at kailanman ay hindi ka nagbabago, O Lord. Salamat sa kagalingan, salamat sa iyong habag at biyaya na patuloy na pinararanas mo sa aming Panginoon. Salamat sa mga blessings, Lord God. Salamat din po, Panginoon, sa aking kapatid na katabi sa oras na ito. Patuloy, sama-sama kami na magpupuri sa iyo sa umagang ito, Lord God. And we cast away every concerns that we have in our hearts and even in our minds, Lord God. Set aside, Panginoon, yung mga bagay na yan at itutuon namin ang aming atensyon, ang aming puso, isipan sa pagpupuri lamang sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Tunay, O Lord, that we have come this morning to worship you and to glorify you and to exalt the name above all names, Jesus. Sabi mo, kapatid, Jesus. Jesus. Oh, we worship you, O Lord. Tunay, Panginoon, ikaw, ang pangalan mo lamang, Jesus, ang aming itataas sa aming kalagitnaan na ito, Panginoon. Lord, namin din po dinadalangin yung iba pa namin kapatid na paparating at sa mga hindi namin makakasama sa umagang ito, Lord God, patuloy na katagpuin mo ang bawat isa at ikaw pa rin, Lord God, ang papapurihan sa kanilang buhay.
O Diyos, salamat, Lord Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Fill this place, O Lord, these four corners of this place, Panginoon, with your presence, Lord God, and let the joy, the love, the healing flows, Lord Jesus, like a mighty river, Lord God. Wala kaming ibang inaasahan na maranasan sa umagang ito, kundi ang iyong presensya at ang iyong banal na pagkilos sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. We claim the victory ng gawain ito ngayon pa lamang sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Come on, church! Let's come and worship our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Sige kapatid, pumalakpak ka sa Panginoon. Let's sing all together. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to worship. Come on, church. Come, now is the time to give your heart. And say, come, come, just as you are to worship. Let's come, come, just as you are before your God. Come, let's sing once again. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to worship. Come on, church. Come, now is the time to give your heart. Come, come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come and let's proclaim and declare that one day every tongue will confess you are God. Yes, one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Let's sing once again. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to work. Ngayon ang oras, kapatid, para magpuri ka sa Panginoon. Come, now is the time to give your heart. Let's sing, come, come, just as you are to worship.
just as you are before your God. Let's sing, come, 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 come. Yes, oh Lord, we have come in this place to worship you. Hallelujah! Sige, patid! Patuloy tayo magpuri sa Panginoon!
pinupuri at itataas lamang ang iyong nag-iisang pangalan. Jesus. Jesus, what a beautiful name. Under heaven that you have given us, Lord God, na sukat ikaligtas ng iyong mga anak, Panginoon. Thank you for your beautiful and wonderful name, Jesus. Hallelujah. You deserve all glory. You deserve the highest praise, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kami patuloy na magpapasalamat sa iyo sa kaligtasan na dinamo namin sa pamamagitan ng iyong nag-iisang pangalan, Jesus. Jesus. What a beautiful, beautiful Savior that we have. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At so, maraming ito, Panginoon, we will sing of your goodness, Lord God, of what you have done in our lives, Panginoon. Sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, Panginoon. And we will continue to lift up your beautiful name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow. All creation bows to worship you. How wonderful. Come on, church. How beautiful. Name above every name. Exalted high. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name. A name above every name. Jesus. There is no other name that is worthy to be praised but your name alone, Jesus. Our beautiful and wonderful name of Jesus. Let's sing once again. Jesus, beautiful Savior, thank you, Lord. God of all majesty, risen King. Let's sing Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow, all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, the name above every name, exalted high. How wonderful,
Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Come on, church, sing how you love Jesus. Jesus, I love you. I will sing forever, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, hallelujah, we love you, Jesus. We will sing, and I will sing
will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, calling us on, and all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. We pour out our praise to you only, Jesus. Ang lahat ng papuri, Panginoon, na ito ay aming iniaalay lamang at iniaawit sa makapangyarihang pangalan, Jesus. You deserve the highest praise, O our Lord. You deserve the highest worship from your people, O God. And we're doing this, Panginoon, because we love you. Alam namin this is not enough, Lord Jesus. But Lord God, sa lahat ng lakas namin at kakayahan namin, Panginoon, ito lamang ang aming nagagawa. To worship you, not just in songs, but to worship you, Panginoon, sa aming isipan, sa aming puso, Lord God. At nais namin, Panginoon, na walang ibang maitaas sa aming buhay, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Jesus. And once again, Lord God, we thank you for the liberty that you have given us this morning to lift up and exalt your name, Jesus, in the midst of us. Sa apat na sulok ng lugar na ito, Lord God, salamat sa iyong presensya, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig, Lord God. Salamat, Panginoon, sa banal na pagkilos mo at makapangyarihang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At wala kaming ibang itataas at tuluwalhatiin at tatakilain, kundi ang iyong pangalan lamang, Jesus. Jesus, the name above all names, and worthy of the highest praise. To you we give all the glory and praise and thanksgiving. And this is our worship to you, our Lord. In Jesus' name, amen and amen. Amen! Hallelujah! Panginoon. Hallelujah. Kay sarap magpuri sa Diyos. Amen po ba? Na kahit ang dami po natin pinagdaraanan sa buhay, kay sarap magpuri sa Diyos. Kay sarap na siya ay pasalamatan, kay sarap na siya ay ating sambahin sa ating pong mga buhay. So sa umagang ito, muli sa pong kagalakan na maibahagi po ang salita ng ating pong Panginoon. At sa oras na ito, patuloy lamang po nating bigyan ng kahandaan ang ating pong mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon dahil naniniwala po tayo na sa umagang ito, muli ang Diyos ay mangungusap po sa atin. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya, katabi kita ngayon. Diba?
Yun po yung kagalakan po natin. Yun po yung isa sa nagbibigay sa atin ng saya. Na yung mahal natin sa buhay, yung kaibigan natin, ay katabi natin ngayon. Dito po sa bahay panambahan ng ating Diyos upang hindi lamang magpuri, sumamba sa Kanya, kundi higit sa lahat, tayo po ay magbigay ng paggalang sa Kanya. Dahil ang dami pong magagandang bagay na dapat po nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? Alam niyo po, mapalad po tayo dahil ang pag-iingat ng Diyos ay patuloy po nating nararanasan sa ating pong mga buhay. Mapalad po tayo dahil nasumpungan natin ang katotohanan. At ang katotohanan na yon ang nagbigay sa atin ng daan upang makilala natin ang ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At nung nakilala natin siya, ay hindi tayo nagdalawang isip. Binuksan po natin ang ating mga puso. Pinapasok natin siya. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Alam niyo po, kailangan po ng mundo ang ating pong pananalangin. Kailangan ng napakaraming mga tao ang ating pong pagluhod upang tayo ay patuloy na dumulog sa ating pong Panginoon. Lalo-lalo na po ngayon, siguro aware naman po kayo at hindi lingid sa inyo ang nangyayari po ngayon sa Amerika, lalo-lalo na po doon sa Los Angeles, California, na kung saan marami pong mga lugar doon, 3 malalaking lugar ang sinalanta po ng matinding sunog o wildfire. At grabe ang nararanasan ng mga tao doon. Kung inyo po makikita yung tunay na kalalagayan before and after ng sunog, ay talaga naman hindi pwedeng hindi ka talaga luluhod sa Diyos, magpasalamat sa ating pong Panginoon dahil hindi tayo ang nandoon sa ganoong kalalagayan, pero nadudurog naman ang ating pong mga puso dahil sa kalalagayan ng mga tao na naapektuhan po ng matinding sunog. Walang sinisino. At grabe, dahil maging ang mga multi-billionaire, ang mga sikat na mga artista, mga sikat na mga atleta, mga taong kinikilala ay naapektuhan ng ganitong kalamidad doon po sa lugar na iyon. Pero merong isang bagay na nagsisirculate ngayon sa social media, na bago nangyari ang sunog na yon ay meron isang tao, isang host doon sa Golden Globes Award na talagang kinutya niya ang ating pong Panginoon. At alam niyo po, January 6 nung binanggit ng host na ito kung paano niya kutyain ang ating pong Panginoon. At idiniklara pa nila at i-consider nila na ang lugar na iyon ng Los Angeles, lalo-lalo na yung lugar po ng Malibu kung nasaan ang Hollywood, ay is a godless town. Is a godless town. So ibig sabihin, hindi nila kinikilala ang Diyos. Hindi nila kinikilala ang makapangyarihang Panginoon na lumalang ng lahat ng bagay. Bagamat nagsasabi na iyon ay isang pabiro lamang, pero doing and saying that kind of thing is a mockery sa ating pong Panginoon. At alam niyo po, hindi tayo pwedeng magyabang at magmalaki sa ating pong Panginoon. He is a sovereign God. Siyang Diyos na makapangyarihan. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. At sa isang iglap, yung mga bagay na tinatamasa natin, pwedeng mawala. Yung bahay, yung lupa, yung kayamanan, yung mga ari-arian, mga sasakyan, sa isang iglap mawawala. Kaya walang pwedeng ipagyabang ang tao. So yun po yung nagsisirculate sa social media ngayon at maging sa iba't ibang news na talagang kailangan talaga na ang
ang tao ay magkaroon ng pagkakilala sa ating pong Panginoon. Magkaroon ng tagapagligtas na walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Amen? So, isama po natin sa ating pong pananalangin ang ating pong mga kapwa doon po sa lugar po ng Los Angeles. At naniniwala po tayo na marami po doon ay wala pang pagkakilala sa ating pong Panginoon at marami din sa kanila ay mga mananampalataya. No? So, isang matinding pagsubok ngayon ang pinagdaraanan ng mga tao doon sa California. So, sa oras na ito ay nais ko pong ihanda po natin ang ating pong mga sarili sa pagsasaluhan po natin na salita ng ating pong Panginoon. Kung kayo po ay nandito po noong nakaraang linggo, ay ating pong pinag-aralan ang pinakatema po ng ating pong paglakad bilang mga mananampalataya as a church of His Sovereign Church Likha this year of 2025, na ang tema po natin ay Season of an Open Heaven. Season of an Open Heaven. No? Isang bukas na kalangitan ang ating pong lalakaran itong taon ng 2025. Ako po'y naniniwala pag ang Diyos ay nagbigay ng mensahe sa bawat isa sa atin at pag ito'y sinampalatayan na natin at pinaniwalaan natin, ito'y mangyayari at ito'y magaganap sa ating pong mga buhay. Amen? So praise God. At nung nakarang linggo, yung pinaka-subtopic po natin is how to position ourselves for an open heaven. Saan ba natin ilalagay ang ating po mga sarili upang maranasan po natin at tayo lumakad sa isang bukas na kalangitan. Gusto ba natin yon? At nakita po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung paano tayo tinuruan at ipinakita sa atin yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin so that we can position properly ourselves so that we can experience an open heaven this year of 2025. Amen? So umagang ito ay nais ko pong isi-series po natin dito at titignan po natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay habang tayo ay nagpapatuloy sa ating pong paglalakbay this year of 2025. And this morning, ang pinakatopic po natin ay Keys to an Open Heaven. Mga susi sa isang bukas na kalangitan. Amen? At ako po'y naniniwala na may mga bagay-bagay na tinalaga at inilaan ng ating pong Panginoon pag ito ay na-hit po natin, pag ito ay na-target po natin, at nagawa po natin sa ating pong mga buhay, sigurado mararanasan mo ang isang bukas na kalangitan. Amen? Sabi mo sa iyong kanalig, kapatid, handa ka na ba na makinig ng salita ng Diyos? Okay? Ang pinaka-teksto po ng ating pong pag-aaral sa umagang ito ay matatagpuan po natin in the book of Isaiah, chapter 64, beginning verse 1 up to verse 3. At babasahin po natin in New International Version. Sa translation po ng New International Version. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos in the book of Isaiah, chapter 64, verse 1 up to verse 3. Oh, that you would rend the heaven and come down, that the mountains would tremble before you. As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you. For when you did awesome things that we did not expect, you came down and the mountains trembled before you. So wikang Tagalog, ito po ang sinasabi, O buksan mo sana ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan. Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan.
Nang ikaw ay dumating sa nakaraang panahon, gumawa ka ng mga bagay na nakapangingilabot na hindi namin inaasahan. Ang mga bundok ay naninig sa takot nang ikaw ay makita. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Bilang introduction po ng ating pong pag-aaral sa umagang ito, kung ating pong titignan, ito ay isa sa mga panalangin ni Propeta Isaías sa ating pong Panginoon, na siya ay nagsusumamo sa ating pong Panginoon. Bagamat kung ating pong titignan, hindi lamang po siya nagsusumamo, nagmamakaawa, but this is the cry of the heart of Prophet Isaiah. No? Ito daw yung iyak ng puso ni Propeta Isaías sa ating pong Panginoon nung siya ay lumapit. Na kung maaari ay buksan ng Diyos ang durungawan ng kalangitan. No? Bakit ganun na lamang yung paglapit at pag-iyak ni Propeta Isaías sa ating pong Panginoon na buksan niya ang durungawan ng kalangitan? Okay. Gaano ba ka-importante para sa kanya na magkaroon ng isang bukas na kalangitan? No? Sa ating pong mga buhay, gaano ba ka-importante na tayo ay makaranas ng isang bukas na kalangitan? Alam naman natin, sa natural, no, pag ang isang pintuan ay sarado, no, kahit gusto mong pumasok at hindi mo mabuksan, malungkot. Ikaw ay maiinis. No? Ito'y magdudulot sa iyo ng kalungkutan dahil gusto mong pumasok pero hindi ka makapasok. Dahil sarado ang pintuan. Pero pag ang pintuan ay bukas, malaya kang makakapasok. Walang struggle. Walang problema. No? Bagkus ito'y magdudulot sa iyo ng ngiti at magdudulot sa iyo ito ng saya. So, ganun din po sa spirit man. Sa ating po mga buhay, napakaganda na nararanasan po natin ang isang bukas na kalangitan. No, noong unang panahon, kaya ganun na lamang yung iyak ng puso ni Propeta Isaías kasi dumating sa panahon nila, no, na para bagang hindi na nila naririnig ang tinig ng ating pong Panginoon. May mga panahon na para bagang hindi na nila maranasan ang kilos at galaw ng Diyos sa kanilang pong mga buhay. No? So, malungkot para sa kanila. Dahil nasanay sila na tuwing sila'y tatawag, ang Diyos ay sumasagot sa kanilang panalangin. Na tuwing humihingi sila ng tulong sa ating Panginoon, agad-agad nandoon ang kilos at galaw ng Diyos, ang tulong ng Diyos sa kanilang pong mga buhay. No? Pero dumating yung panahon na sa kanilang mga buhay, sa buhay ng mga Israelita, maging sa panahon ni Propeta Isaías, maging sa panahon ng maraming mga propeta na nauna sa atin, naranasan nila na may mga panahon na naging tahimik ang Diyos. May mga panahon na sarado ang kalangitan. Ni hindi nila maranasan ang pagbuhos ng ulan. Di ba? Naalala niyo po na may mga panahon na 3 taon, walang isamang patak ng ulan mula sa langit ang naranasan ng bayan ng Israel. At pag ganoon ang kalalagayan, nakaranas sila ng tagtuyot, nakaranas sila ng kahirapan, nakaranas sila ng kagutuman. So hindi madaling kalalagayan dahil sarado ang kalangitan. No? Walang blessing, walang pagpapala, walang pagdaloy ng anumang mabubuting bagay na nagmumula sa ating po Panginoon. So, ganun na lamang yung iyak ni Propeta Isaías. At para bagang inire-remind niya ang ating po Panginoon yung kayang gawin ng Diyos. Na pag ang Diyos ay kumilos at gumalaw, ang tao ay mamamanga. Amen po ba? Amen? Di ba, maging sa ating mga buhay, pag meron ginawang pagkilos ang Diyos, namamanga tayo. Yung hindi mo in-expect na isang bagay at nangyari sa iyong buhay, mamamanga ka. That's why even the Bible says, Prophet Isaiah, when you move
in a time that people did not expect you to move, sabi gano'n, sila ay magugulat. They will tremble. Dahil sa iyong pagkilos, sa iyong pagkalaw. So ito yung sinasabi ni Propeta Isaías sa ating Panginoon sa kanyang panalangin. He is reminding God what God can do, kung anong kaya gawin ng ating pong Panginoon. Na pag ang Diyos ay kumilos, ang tao ay mamamangha. Ang mga kaaway ay magugulat. Ang mga kaaway ay matatakot. Dahil ang Diyos, pag kumilos, kamangha-mangha. Sabi mo siya katabi, pag ang Diyos ay kumilos, kamangha-mangha. Amen? Gusto niyo ba yun? Na pag kumilos ang Diyos, ikaw ay magugulat. Ikaw ay mamamangha. No? Dahil pag ang Diyos ay kumilos, kakaiba sa kanyang pagkilos at paggawa sa kayang gawin ng tao. Dahil mapapawaw ka no? Sa kayang gawin ng ating pong Panginoon. So last Sunday, we learned how to position ourselves for an open heaven. And now, we are going to understand the keys on how to live for an open heaven. You know? And there are 3 keys na dapat nating maunawaan so that you and me, we can live and we can walk in an open heaven sa ating pong mga buhay. Number 1, na kailangan po nating gawin, susi, consistent and persevering prayer. Pag sinabing consistent, kailangan tuloy-tuloy. Amen? Hindi yung kung kailan may problema ka, doon ka lang mananalangin. Kung kailan meron kang sakit at karamdaman, doon mo lang maalala ang Panginoon. No? Pero hindi dapat ganon. In good times or in bad times, kailangan naaalala mo ang Diyos, kailangan lumalapit ka sa Diyos, kailangan nananalangin ka sa Diyos. So, first key na dapat natin gawin so that we can have an open heaven in our life is a consistent and persevering prayer. Okay? Na kahit sa tingin mo, sa pakiramdam mo, ay para ang tagal-tagal na hindi pa rin sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin, para napaka-imposible, huwag kang tuloy. Amen? Huwag kang sumuko. Nagpe-persevere ka, nagtitiis ka, nagpapatuloy ka. Dahil alam natin, nung sinabi ng Diyos, yung salitang, pag kayo ay humingi, kayo ay aking bibigyan. Pag kayo ay kumatok, ang pintuan ay aking pagbubuksan. Kung atin kong titignan yung talagang pinaka malalim na paliwanag noon, yung paghingi ay hindi lamang minsan ng paghingi. Kaya nga, tinuruan tayo ng Panginoong Hesus, at ito rin yung itinuro niya sa kanyang mga alagad, pag kayo ay manalangin, ganito ang inyong gawin. Di ba? Una, nung sabi nga noon, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, dito sa lupa maging sa langit. Okay? And then sabi nga noon, then, meron, ang pinakamahalaga doon ay, give us this day our daily bread. Kung ating pagtitignan, araw-araw, gagawin mo ang iyong paghingi ng iyong provision sa ating pong Panginoon. So, tuloy-tuloy dapat. Hindi yung pag pinagpala ka na, tigil ka na muna. Pag meron ka ng pangangailangan, doon ka na naman mananalangin. Hindi. Kailangan consistent po tayo. And then sabi nun,
if you knock the door will be open. Alam niyo ba? Hindi lang basta isang katok. If you continue knocking the door, dapat daw huwag kang titigil sa pagkatok hanggat walang nabubuksan na pintuan. Naranasan natin sa natural eh. Nung minsan kumatok tayo sa pintuan, minsan hindi lang isang katok, wala pang bumubukas. Minsan, nakadalawa na tayo, hindi wala pa rin bumubukas. Kaya minsan, pag kumatok tayo, biglang bumibilis eh. Minsan, hindi na natin alam, hindi na natin mabilang kung ilang katok ang ginawa natin hanggang nabuksan. So, consistent and persevering prayers. Balikan po natin yung Isaiah chapter 64 verse 1. Sabi ka nun ni Isaiah, "Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you." Atin po titignan yung the word rend, R-E-N-D. Ang ibig sabihin nito sa ibang translation is tear open. Para bagang pinunit at nagkaroon ng pagbubukas. Para bagang isang sarado na ganyan. At ito'y nilagyan ng papel, sinaraduhan ng papel. Ano gagawin mo? Pupunitin mo. Pag pinunit mo yon, ano mangyayari? Mabubuksan. Naalala niyo po nung ang mga pari, pag sila ay pumupunta sa Holy of Holies, hindi sila basta-basta nakapasok. Ang dami nilang ginagawang ritual para sila ay makapasok. Pero pag hindi naging sapat yung kanilang ginagawang ritual, hindi pa sila nakakapasok dun sa Holy of Holies, sila ay nanginginig na at sila ay namamatay. Okay? Dahil bago ka makapasok doon sa Holy of Holies, meron malaking na tabing. Meron malaking kortina, makapal na kortina na napakataas bago ka makapasok doon. Pero alam niyo ba, na nung namatay si Jesus, nung siya ipako sa krus, at nung oras na siya bawian ng hininga, bawian ng buhay, okay? At ibigay na yung muling hininga niya, di ba nagkaroon ng tinatawag na pagdilim, pagyanig, sa buong sanlibutan. At alam niyo po ang nangyari, unang nangyari, yung kortina na yon ay biglang napunit, hindi pababa pataas, kundi mula sa taas, pababa. Okay? At yung napunit na kortina na yon ay nagkaroon na ngayon ng kalayaan ang sino mang tao na pumasok at makadulog sa ating pong Panginoon. Kaya nga through Jesus Christ, ay tayo ay malaya ng nakakadulog sa Diyos Ama. Dahil ang katotohanan, siya ang ating mediator. Siya ang ating tagapamagitan. Na tuwing nananalangin tayo, di ba? Tuwing nananalangin tayo, ang ating pong binabanggit sa ating pong panalangin in the name of Jesus. Not in the name of other names, not in the names of Mary, not in the names of other saints na natutunan natin noong unang panahon, but in the name of Jesus. At pangako ng salita ng Diyos, anything we ask in the name of Jesus, it shall be given unto us. Ano man daw ang hingin natin sa pangalan ng ating Panginoon, ito'y ipagkakaloob ng Diyos. Kaya nga napakahalaga sa ating pong mga buhay, hindi lamang yung tuloy-tuloy na pananalangin, kundi natututo po tayong mag-intercede. Okay? Why intercession is so important in our life. Pag intercessor ka, wala kang ibang ginagawa kundi ikaw ay nananalangin.
ikaw ay namamagitan. Kaya nga prayer warriors, meron bang prayer warriors na natutulog? Amen? Di ba pag warriors ka, laging handa. Parang Boy Scout, laging handa. Alerto, gising. Sa pananalangin, sa pag-i-intercede. Dahil why we need to be alert, why we need to be awake, why we need to be vigilant in our prayer. Dahil maliwanag ang sinasabi mo ng banal na kasulatan that our enemy is like a roaring lion. Amen? He is ready to devour anytime. And every time we intercede, we always experience breakthrough. Amen? Every time we intercede, we experience breakthrough. At ito pa maganda, when intercession breaks through, awesome things will happen that we do not expect. Subukan nyo na ikaw ay nag-i-intercede, ikaw ay laging nananalangin, walang tigil na ikaw ay nananalangin. Kapatid, magugulat ka. Mamamangha ka na lamang na biglang merong kahangahangang gagawin ng Diyos sa iyong sitwasyon, sa iyong anak, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, o sa anumang aspekto ng iyong buhay. Kapatid, mamamangha ka na lamang because when intercession breaks through, awesome things will happen na hindi natin inaasahan. At ang word na lamang na lalabas sa iyong mga bibig ay, wow! Praise the Lord! Hallelujah! Amen? Amen. Dahil ang Diyos ang kumilos. That's the power of intercession. Kaya nga po, ini-encourage ko po ang bawat isa. Month of February is a month of prayer and fasting sa ating pong church. Hindi po buong buwan ng February, pero meron po tayong 7 days of prayer and fasting. Okay? Kailan ba yan, Pastor? No? Ihanda po natin ang ating mga sarili. Ngayon pa lamang, ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating mga spirit, no? Ang ating mga buhay sa ating palapit na prayer and fasting. Ito ay mangyayari, no? Sa February 3 up to February 9. Okay? So February 2, Sunday po yan. I-share ko po sa inyo yung mga dapat natin gawin sa ating pong prayer and fasting. And then February 3, yan ay Monday, magsisimula na po ang prayer and fasting po natin. And then matatapos po tayo ng Sunday. So Monday, yun ay break na po natin. Okay? 7 days prayer and fasting po natin. Okay? Mamaya ay ipa-plus po mamaya yung announcement na yan sa ating pong prayer and fasting. Excited ba kayo? Yes. Alam niyo po, napakahalaga nito. Dahil mismo sa aming pong buhay, nakita ko po ang kahalagan ng prayer and fasting. Dahil mismo kami, nakita po namin ang naging resulta ng prayer and fasting. At yung sinasabi ko kanina sa inyo, no, when we intercede, we will experience breakthrough. And when there's a breakthrough, awesome things ay meron po mga mangyayari sa ating po mga buhay. Amen? Praise God. At maging si Pedro po, nung siya po ay nananalangin, meron pong nangyaring open heaven. Ganito kahalaga ng tinatawag na consistent and persevering prayer. Because when we pray, meron pong magaganap na open heaven. Acts chapter 10, verse 9 to 11. Ito po ay isang karanasan ni Pedro nung siya ay nananalangin. Sabi ganon,
about noon, the following day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the rooftop to pray. Ano raw ang ginawa niya doon sa rooftop? Para tignan ang kagandahan ng buong likha. Tignan ang kagandahan ng bukirin, luntian na yung mga palay, mga bukirin niya. Hindi. He went there to pray. Okay? And then sabi nga nun in verse 10, he became hungry and wanted something to eat. And while the meal was being prepared, he fell into a trance. And then in verse 11, while he is praying, he saw heaven open. Anong nangyari daw nung siya ay nanalangin? He saw heaven open, and something like a large sheet being let down to earth by its four corners. Nakita niyo? Nung si Pedro daw ay umakyat doon sa rooftop, at siya ay nananalangin, habang sa kalagitnaan ng kanyang pananalangin, merong manifestation na nangyari sa kanya. Merong kakaibang manifestation na nangyari sa kanya na hindi niya may paliwanag, at nung pagtingnan niya gano'n, nakita niya ang kalangitan ay bukas. At hindi lamang bukas ang kalangitan, kundi sabi niya gano'n, para bagang merong isang mahabang, ano ba yung Tagalog ng sheet? Para merong isang malaking bagay o mahabang bagay na bumaba. Kumot na bumaba mula sa langit, mula sa itaas. Kung ating pong titignan, itong pangyayaring ito, pagbukas ng kalangitan, merong pagdaloy. Amen? Kaya nga, maging excited po tayo na sa ating pong paglalakbay itong taon ng 2025, may mga panahon sa ating pong mga buhay habang tayo nananalangin ng marugtog sa ating pong Panginoon. Meron tayong mararanasan. Kung ito'y nangyari kay Pedro, mangyayari din sa atin. Kung nangyari kay Pedro na nung siya nananalangin, nakita niya ang isang bukas na kalangitan, mangyayari din sa atin. Dahil ang Diyos na nilapitan ni Pedro ay siya rin yung Diyos na ating nilalapitan at lalapitan. Amen? At alam niyo ba, with this kind of experience ni Pedro, ang kanyang buhay ay nabago. Dati napakakitin lamang ang kanyang isipan. Naakala niya ang Ebanghelyo ay para lamang sa mga Hudyo, hindi para sa mga Hindi. Pero dito, ipinakita ng ating Panginoon, no, na ang Ebanghelyo ay para sa lahat. At ang buhay ni Pedro ay nabago. Yung bukas na kalangitan ay nag-translate ng ng salvation sa maraming mga tao na hindi lamang sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil. Mga kapatid, kayo ba'y naniniwala na si Pedro nung naranasan niya ang bukas na kalangitan, siya ay nasa tamang lugar? That Peter, he was at the right place at the right time. Ngayon, tatanungin niyo, bakit ako, Pastor? Ang tagal ko nang uma-attend ng church.
At tagal ko nang nananalangin. Pero bakit walang ganoon na nagaganap at nangyayari sa aking buhay? Ang tanong, are you at the right place? Are you at the right time? Ito pang maganda. Not only Peter was at the right place at the right time, he has the right choices. Ibig sabihin, napili niya kung ano yung tama. Ginawa niya kung ano yung tama. Amen? Peter chose to pray at ang naging resulta, bukas na kalangitan. Subukan natin. Manalangin tayo. At tignan natin. Mararanasan natin ang isang bukas na kalangitan. Hindi lamang si Pedro ang nakaranas ng isang bukas na kalangitan, maging ang ating Panginoong Jesus. When Jesus also is praying, ang kalangitan ay bubukas. In Luke chapter 3 verse 21. Sabi ganoon, with all the people being baptized, Jesus was baptized too. Nung si Jesus ay dinautismuhan, at matapos na siya ay bautismuhan, anong kanyang ginawa? And he was praying. And he was praying. At anong nangyari? The heaven was open. Pag ikaw pala ay nagre-reklamo at ngawa ng ngawa, walang bukas na kalangitan. Pero pag ikaw ay nagsimulang lumuhod, manalangin sa Diyos, doon lamang magkakaroon ng bukas na kalangitan. Amen? Kasi pag ikaw ang nanalangin, ang konsentrasyon mo, ang nilalapitan mo, ang kinokonektahan mo, sino? Si Jesus, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Pero pag ikaw ay nagre-reklamo, kanino ka kumukonekta? Sa taong pinagre-reklamuhan mo. Pero yung tao na yan, limitado ang kaya niya gawin. Pwedeng mapagbago ang kanyang damdamin o pwede siyang mamove sa mga pagre-reklamo mo at kikilos siya, gagawa siya ng paraan, pero limitado ang kaya niya gawin. Okay, sana kung ganoon ang mangyayari. Sa iyong pagre-reklamo, mamumove siya para gumawa ng hakbang. Pero dahil sa iyong pagre-reklamo, siya nagalit. Mas mahirap na. Kaya mas maganda, no? Imbis na ikaw ay magreklamo, imbis na ikaw ay mainis, anong dapat mong gawin? You need to pray. You need to pray. You need to connect to Jesus. Ano? Dahil siya ang pinagbumulan ng lahat ng bagay. Same thing. When Jesus prayed, the heaven was open. Dahil ang katotohanan, prayer is like a key that has the power and potential to open up the heavenly realm. Ang panalangin daw ay parang isang susi na merong kapangyarihan at merong kakayanan para buksan ang kalangitan. Para kanino? When God opened the heaven, kanino niya ibubuhos
ang mga pagpapala na nagmumula sa Kanya. For God's people. Sa Kanyang mga anak. Sa bawat anak ng Diyos. At sino yung mga itinuturing na anak ng Diyos? Yaon lamang na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yaon lamang kumikilala sa Kanya na Siya ay Diyos. Narinig niyo kanina yung awitin na sama-sama nating inawit? Ano yun? Every tongue will confess that Jesus is Lord. Every knee will bow down in the name of Jesus. So prayer is like a key that has the power and potential to open up the heavenly realm for God's people. If prayer is the key, why don't we use it more than we do? Amen? If prayer is the key, bakit hindi natin ginagawa? O kaya naman pamisan-misan lang natin ginagawa? If prayer is the key to open up the heavenly realm, kailangan gawin natin. Maging lifestyle natin, maging habit natin ang manalangin sa ating Panginoon. Because prayer is one of the keys so that we can live an open heaven. Kailangan daw gawin natin lagi. Pangalawa, kanina, consistent and persevering prayers. Pangalawa, diligent obedience. Why we need to be obedient? Because there's a blessing in obedience. Sabihin mo sa katabi, kapatid, there's a blessing in obedience. Okay? Deuteronomy chapter 28, verse 1 and the following. Sabi nga nun in verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on earth. Verse 2, all these blessings, sabihin mo, all these blessings will come, kanina daw? Will come on you. Will come to all of us. Will come on you and accompany you. Ang gandang word. Accompany you. Ibig sabihin, saan ka man pumaroon, saan ka man pumunta, ang pagpapala ng Diyos, hindi mo hahabulin, ikaw ang hahabulin. Sasamahan ka ng pagpapala ng Diyos. If you fully obey the Lord thy God. And accompany you if you obey the Lord your God. In verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. Kaya hindi ako po naniniwala na ang lugar ang magpapayaman sa iyo. Hindi ibig sabihin na yung mga nasa syudad ay yun lamang ang yayaman. Hindi. Dahil sabi ng Panginoon, if you fully obey the Lord thy God, that God that you are going to serve will going to bless you wherever you go. Either you are in the city, or you are in Likab, or you are in the barangay, God will
the country. Ang country na tinasama po dito ay yung countryside. Okay? Parang barangay. No? Mga lugar na sa tingin mo ay walang kapag-pag-asa. Hindi pa progresibong lugar. Sino ba mag-aakala sa atin? Kung babalikan natin ang ating pong buhay 20 years ago, baka marami sa atin gusto natin umalis na likam. Pero after 20 years ago, meron ng Alphamart, dalawa-dalawa pa, magtatatlo pa pag nasimulan yung Santa Maria. Amen? Kasi sa akin yung Santa Maria, Alphamart. Kaya alam ko. Amen? Ha? Sino magsasabi na meron 7-Eleven? Magkakaroon ng 7-Eleven. Diba? Na dati, iilan lamang yung gasolinahan natin. Ngayon, ang dami. Bawat barangay yata meron na. Kaya nga, if we fully obey the Lord thy God, you will be blessed in the city, you will be blessed in the country. Amen? Kaya huwag mong sabihin sa nanay mo, nanay, ano ba yun? Ba't tayo dito nakatira sa Maylinaw? Nanay, bakit dito tayo nakatira sa purok na ito? Ang liit na barangay, ang liit na bayan. Kapatid, kung saan ka inilagay ng Diyos, doon ka pagpapalain ng Panginoon. Doon ka palalaguin ng Diyos. Dahil ang Diyos ng mga nasa syudad ay Diyos din ang Diyos natin. Dito, sa bayan ng Likha. Naalala ko ng mga panahon na ako'y nagdesisyon na pumunta po dito. Sabi ng aking mga kasama, mga pastor sa Manila, bakit ka aalis ng Manila? Ang ganda ng iyong kalalagayan, ang ganda ng iyong ministry, ang ganda ng iyong posisyon. Kasi nung ako'y nasa Manila, ang hawak ko po mga pastor o preacher ay mahigit 30. Wala akong problema. In terms of position, maganda yung aking kalalagayan. Pero nung binigyan ako ng pasanin ng Diyos dito po sa bayan ng Likha, nung minsan na ako po ay pinapunta dito dahil ipapanalangin ko lamang ang isang taong naghihingalo na dahil mayroong sakit na cancer. Pero na ako'y pumunta, binigyan ako ng pasanin ng Diyos. Binigyan ako ng matinding pasanin ng Diyos dito sa bayan ng Likha. At nakita ko na lamang yung aking sarili na every Thursday afternoon nandito po ako sa bayan ng Likha. From Dasmariñas, Cavite, sasakay po ako ng biyaheng papuntang Baclaran, tapos sasakay ako papuntang Cubao, and then papunta dito po sa Likha. Yun po yung routine ko po noon. At hindi ko akalain na dito na ako titira, dito na ako mananahan. At sabi ng aking mga kaibigan, anong buhay ang magiging buhay mo doon sa lugar na yun? Sabi ko sa kanila, pag dinala ko ng Diyos doon, kung paano ako pinagpala dito sa Manila, pagpapalain din ako ng Diyos sa lugar na yun. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran nyo dito sa Manila, siya rin ang Diyos na paglilingkuran ko sa bayan ng Likha. Alam nyo kapatid, kung ikukumpara ko ang aking kalalagayan sa kalalagayan nila, mas higit na ako ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Bakit? Ito ang salita niya. You will be blessed in the city and be blessed in the country. Verse 4. The fruit of your womb will be blessed. Sino raw pagpapalain? Yung bunga ng iyong sinapupunan. Ang iyong mga anak. Hindi lamang ikaw ang pagpapalain, kundi pati ang iyong mga anak. Amen? Naniniwala ba kayo? Kaya kahit nakikita mo ang anak mo na yan na matigas ang ulo, Suwail, kapatid, manalangin ka, mag-expect ka na time will come when God moves in her, in his life, kapatid, ang tao na yan, ang anak mo na yan, ay pagpapalay ng Diyos. Iaangat ng ating Panginoon. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flocks.
Hindi lamang iyong mga anak, pati ang iyong mga bukirin, pati ang iyong mga lupain, pati ang iyong mga alagang mga hayop ay pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen? Verse 5, your basket and your kneading trough will be blessed. Okay? Ang iyong hapagkainan, ang iyong palabikasan ay pagpapalain ng Diyos. Ibig sabihin, walang sino ang magugutom na anak ng Diyos na patuloy na magtitiwala at patuloy na susunod sa ating Panginoon. Amen? That's why I believe in this year of 2025, we will all walk in an open heaven. Amen? If we diligently are obedient enough to our God. In verse 6, you will be blessed when you come in and blessed when you go out. Amen. Papasok ka sa iyong bahay, sa iyong bakuran, iingatan ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon, lalabas ka, iingatan ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Kahit saan ka pumunta, mararanasan mo ang isang bukas ng kalangitan. Amen? If we obey, the Lord will open the heavens. Okay. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, if you obey, God will open the heaven. Deuteronomy chapter 28, verse 12. Anong sabi nga nun? The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain in your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. God will open the windows of heaven. And He will pour out the storehouse of His bounty. Hallelujah. Ibubuhos niya raw ang kanyang provisyon. Ang kanyang provisyon na hindi nauubos. Kanino? Sa iyo at sa akin. So learn to apply His words. Learn to be diligently obedient enough to our God. Number 3 and lastly. Ano yung una? Consistent, persevering prayer. Pangalawa, diligent obedience. And then, pangatlo at panguli, sacrificial giving. Alangan naman, natanggap ka lang ng tanggap na hindi ka nagbibigay. Because we understand the principle of sowing and reaping. You give and you will receive. But this number 3 keys is about sacrificial giving. Tingnan natin ang naging buhay po ni Cornelius. Kung paano sa kanyang pagiging generous, hindi siya nagiging madamot, pero mapagbigay siya, nagiging matulungin siya sa mga mahihirap, naranasan niya ang isang bukas na kalangitan. In Acts chapter 10, verse 1 up to verse 4. Sabi ganon, at Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly.
Ulitin ko. Hindi lamang daw siya give generously to those who are in need, but he prayed regularly. Amen? And then, sunod na talata, sabi niya, one day, about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. And Cornelius stared at him in fear. Tinitigan niya ang anghel ng Diyos kung siya'y tinawag at sa kanyang pagkakatitig, siya ay mayroong pagkatakot. Okay? At kanyang sinabit ang salita ito, what is it, Lord? The angel answered, your prayers. Listen. The angel of the Lord answered Cornelius. Your prayers and your gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Amen? Pag sinabing memorial, ito ay hindi makakalimutan. Ito ay, ibig sabihin, napakahalaga. Katangi-tangi. Na talaga naman, ito ay hindi na ito mawawala sa isipan ng ating pong Panginoon. Ano raw yun? His prayer and His gifts to the poor. Na hindi lamang siya nananalangin regularly, pero siya ay mayroong puso na laging handang tumulong magbigay. Amen? He is willing to sacrifice everything to be able to reach out and to help the poor. At dahil sa bagay na yun, his action, his prayer, his gifts became a memorial offering unto the Lord. Kapatid, meron ba tayong mga ginagawa na pwedeng maging memorial offering sa sight o sa paningin ng ating Panginoon? Kaya tignan niyo po, kahit ilang dekada o centuries na ang lumipas, yung ginawa ni Cornelius, ito ay laging maaalala at pag-uusap-usapan. Kasi nakatalaga na isulat sa Biblia yung ginawa ni Cornelius. Malachi chapter 3 verse 10. Sabi ganoon, we will experience open heaven if you are faithfully giving your tithe and offering. Malachi chapter 3 verse 10. Bring the whole tithe into his storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of the heavens and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Hallelujah! Gusto niyo ba maranasan ito? Gusto ba natin maranasan ito? Sabi ganon, if you and me, all of us faithfully giving our tithe and offering unto the Lord, sabi ganon, the promises of God, He will open the floodgates of the heavens and He will pour out His abundant blessing in
Sabi ganon, kanyang ibubuhos ang kanyang pagpapala sa iyong buhay na walang sukat kalagyan. Hallelujah! Na pati ikaw, hindi mo na alam ang yung gagawin mo sa ilalagay ang pagpapala ng Diyos. Amen? Merong bukas na kalangitan talaga. In Genesis chapter 7, beginning verse 11 to 12, at ito na po ang panghuling verse na aking babasahin before we pray. Genesis 7, 11 to 12. Sabi nga, in the 600th year of Noah's life, on the 17th day of the second month, on that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens, hallelujah, were open. Sabi nga na, hindi bubuksan, kundi all the floodgates of the heavens were open. And then sabi nga, and rain fell on the earth for 40 days and 40 nights. Grabe. Siguro, kung dito sa atin mangyayari yun, yung 40 days and 40 nights na bumuhos ang ulan, matinding baha. Amen? Pero alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, kung ito ita-translate natin sa spiritual life mo natin, ibubuhos ng Diyos, bubuksan ng Diyos ang dumungawan ng kalangitan, at ibubuhos niya ang pagpapala sa ating mga buhay. Ginamit lang yung 40 days and 40 nights. Pero ang ibig sabihin niya, kapatid, pag sinimulang ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa ating mga buhay, walang katapusan. Amen? Walang katapusan. Yung isang araw lang na mararanasan mo yung kilos at galaw ng Diyos sa buhay mo, grabe na. Yung pakayahang sunod-sunod. Bilang summary po ng ating pong pag-aaral. When we commit ourselves to seeking the Lord on a regular basis and determine within ourselves to press in the inner court of His presence with persistent, persevering prayer and diligent obedience and sacrificial giving, we will start experiencing an open heaven from God. Amen? Ano raw mararanasan natin? Open heaven. At ano itong tatlong ito? Consistent, persevering prayer, diligent obedience, and sacrificial giving. Tatlong susi. Kailangan natin gawin. Kailangan natin gamitin. Kailangan natin i-apply sa ating buhay so that in this year of 2025, we will walk in an open heaven. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Tayo ba'y napagpala? Meron ba tayo natutunan? Praise God. Sige po, tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Itaas po natin ang ating kamay, tanda ng ating pong pagrespeto sa Diyos na ating pong nilalapitan. Huwag mong pansinin ang iyong katabi. Concentrate to Him alone. Dahil sa oras na ito, gaya ng mga salita ng Diyos na ating pong napakinggan at tinanggap, pag ito'y
pinaniwalaan natin, sinampalatayanan natin, ito'y mangyayari, ito'y magaganap sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami, O Diyos, ay lumalapit sa iyo sa mga oras na ito. Punong-puno ng kagalakan ng aming pong puso. Dahil sa mga salita mo na aming pong tinanggap at napakinggan. Na dahil sa mga salita mo na ito, Diyos, ay nagbukas sa aming mga kamalayan. Na tunay nga, O Diyos, merong totoong bukas na kalangitan sa iyong mga anak na handang manalangin, na handang sumunod, at handang magbigay. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming naging ehemplo. Ikaw ang unang nagpakita na pag ikaw ay nagbigay, tunay nga, O Diyos, merong pagpapala na mararanasan. Ama, sa oras na ito, kilala mo kami. Alam mo ang aming kakayanan. Alam mo ang aming limitasyon. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin kayang gawin at nahihirapan kami na gawin, we ask your grace, O God. Hinihingi namin ang iyong biyaya sa oras na ito, na iyong ibuhos sa amin po, Panginoon, upang yung mga bagay na hindi namin kayang gawin ay magagawa namin. Yung mga bagay, Panginoon, na nahihirapan kaming gawin ay magagawa namin, O Diyos. Kailangan namin ang iyong tulong. Kilala mo kami. Hindi kami consistent na nananalangin. Kadalasan, wala na kaming oras at panahon. Pero mas maraming oras kaming naigugugol sa mga bagay na walang kabuluhan, na hindi kapaki-pakinabang sa aming pong buhay espiritual. Panginoon, sa oras na ito, patuloy na bigyan mo kami, O Diyos, ng desire to pray with perseverance, to pray regularly, Lord, as Cornelius did. Because of what he has done, it became a memorial offering unto you. Panginoon, sa oras na ito, kung nakakaya ng iba to pray regularly, Panginoon, makakaya din namin dahil mula sa araw na ito, ibubuhos mo ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na saka lamang kami mananalangin pag meron kaming pangangailangan. Pag meron kaming problema. Pag medyo pangit na ang aming sitwasyon. At pag meron kaming sakit at karamdaman. Ama, hayaan mo. May kailangan man kami o wala. May sakit man kami o wala. May problema man kami o wala. Malungkot kami man o hindi. Kami ay patuloy na lalapit sa iyo. Patuloy na dudulog sa iyo po, Panginoon. Because you said in your word, to God, if we ask, we will receive. If we knock the door, and the door shall be opened unto us. Lord, sa oras din ito, hayaan mo po, Panginoon, na matuto po kaming maging masunurin sa iyo at sa iyong mga salita. Dahil kung paano mo sinabi sa iyong salita na aming pinagsaluhan, kami ay makakaranas ng isang bukas na kalangitan. At pagpapalain mo ang bawat isa po sa amin at hindi lamang po kami, O Diyos, pati ang aming pong mga anak, ang aming mga apo at ang aming mga kapu-apuhan.
Lord, that you will bless us also the fruit of our womb, Lord. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na maranasan namin ang isang bukas na kalangitan sa aming po mga buhay. Panginoon, sa oras na ito, turuan mo rin kami na matutong magbigay sacrificially, O God. Natunay nga, O Diyos, maunawaan namin na lahat ng bagay na meron kami, ito'y galing sa iyo. Hindi namin pag-aari ang mga bagay na ito. Kami ay katiwala mo lamang. That's why, Lord, we ask you that you will make us to be a good steward of all of these blessings that we have, Lord. All the blessing we enjoy, O God. Lord, hayaan mo na kami ay maging mabuting katiwala mo. Kaya, O Lord, sa oras na ito, patuloy na hipuin mo ang iyong mga anak, patuloy na pagpalain mo. Lord, in the name of your Son Jesus, Lord, I pray and I declare, Father God, na ang kanilang buhay, O Diyos, ay makakaranas ng isang bukas na kalangitan, Panginoon, sa taong ito ng 2025. In the name of Jesus, hindi lamang sila, kundi pati ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, hayaan mo ng bawat salita mo namin pong napakinggan at tinanggap, ito'y magkaroon ng buhay sa aming pong mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po. At dalangin din po namin sa oras na ito, yung aming mga kapatiran, Panginoon, na wala ngayon, O Diyos, nasan ba sila? Ingatan mo sila. Katagpuin mo sila, Panginoon. Patuloy na ipaalala mo sa kanila, Lord, ang kahalagahan ng iyong gawain. Ganun din po, Panginoon, yung aming mga kapatiran na mayroong mga pinagdaraanan sa kanilang mga buhay. Ama, dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pagkilos at paggalaw at igawan mo, O Diyos, ang kasagutan sa kanilang po mga problema. Sa mga merong sakit at karamdaman, patuloy namin idinideklara, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga sugat at latay na tinamo ni Jesus, lahat ng sakit at karamdaman ay binigyan mo na ng kagalingan. So Lord, in Jesus' name, we declare healing in every parts of their physical bodies right now, in Jesus' name. Ano mang sakit at karamdaman na yan, aming sinisira, aming winawasak, pinapawa ng bisa sa pangalan ni Jesus. And we declare healing. Lord, we declare Lord, divine health, good health, Lord, in Jesus' name. Sa lahat na mayroong pangangailangan, we declare your blessing. We declare open heaven. We declare your abundant provision, O God, upon their lives, Lord, in Jesus' name. Salamat po. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa, lumakad sila na mayroong bukas na kalangitan sa kanilang mga buhay. Ama, ito pong aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Para natin